Kaugnay po niyan at sa iba pang mga bagay, makakausap natin ngayon, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang gabi po sa inyo muli, Yusek. Yes, good evening, Corina, at sa lahat na nanonood sa inyong programa. Good evening po. Happy New Year po. So, bakit ho ba sa tingin ninyo ay hindi matapos-tapos itong mga marites tungkol sa cabinet revamp? Ano na po ba yung nangyari doon sa sinasabing cabinet reset ni PBBM? Wala pong patungkol sa cabinet revamp. Siguro kaya nagkakaroon ng ganyan mga usap-usapan dahil sabi naman natin even before na lagi naman tinitignan at minomonitor din ng Pangulo ang mga ginagawa ng mga cabinet secretaries at mga miyembro ng kabinete. Katulad ng sinabi kanina ni Secretary Ted na they are serving at the pleasure of the President. So, nasa prerogative po ng Pangulo kung sila matatanggal o hindi. Ayun. Pero mayroon pang po bang balak talaga si PBBM na magpalit ng ilang mga miyembro ng gabinete? Sa ngayon, Miss Corina, wala pa po talagang nababanggit sa amin. Pero minsan may mga naa-appoint po siya, pero sa ngayon wala pong cabinet revamp na napag-uusapan. Ayun. Kaya wala pa rin pong nasasabihang cabinet official na Yes, wala pa. opo. Okay. Mm. So, meron din pong mga ilang cabinet officials na nasa tinaguriang Leviste o Cabral list, ano? Yung listahang may kaugnayan sa flood control corruption scandal mula sa DPWH. Ano po ang masasabi ninyo rito? Dahil sabit na naman po ang mga cabinet officials dyan. Kung sino man po ang magiging masasangkot, ayon naman din po sa Pangulo, kaalyado, kaibigan, kamag-anak, kung sino man po ang masasangkot sa maanumalyang flood control projects, ay hindi po tututulan at hindi po pipigilan ng Pangulo kung dapat pong imbestigahan ang mga nasasangkot. So, kung ito may miyembro o dati naging miyembro ng kanyang kabinete, malaya po ang mga investigating bodies na ito po, sila po ay imbestigahan. So, yun po, sa tingin po natin, minsan din po, Miss Corina, kung mababanggit lang ang pangalan at nakalista, dapat din po siguro yung mga magbibintang, mapatunayan din po talaga na sila'y sangkot sa anomalya. Kailangan may ebidensya, kumbaga. Opo. Opo. Nakausap po natin si Manong Chavit Singson, ano? At sabi po niya, maliban po sa kanyang hamon ng debate, kasama po ni PBBM, siya po'y handa daw pong ipakita ang lahat ng mga ebidensya tungkol sa mga ghost projects sa lawag, sa taong bayan at hindi na po sa mga ahensya ng gobyerno. Ano po ang inyong masasabi? Kung totoo naman po na for good governance si Chavez Singson, bakit hindi na lang po niya hayaang makumpleto ang kanyang ebidensya at isampa niya po sa tamang ahensya ng gobyerno ang mga reklamo po niya. Hindi po nadadaan sa media, hindi nadadaan sa mga pasaring ang pagsugpo sa issue ng korupsyon. So mas maganda po yan kung kumpleto ang kanyang mga ebidensya, isampa niya na po yung kaso. At sinasabi niya pong debate, hinahamon niya po ang Pangulo. Unang-una po, nakita po natin kung gaano po magtrabaho ang Pangulo. Hindi po nakakapagbakasyon ang Pangulo sa pagtatrabaho. Ang nais po ng Pangulo ay maiangat ang antas ng kabuhayan ng bawat mamamayan at mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. So wala pong panahon ang Pangulo sa mga debate. At muli, sasabihin natin, ang debate ay hindi sagot para mapigil ang korupsyon. Kung nais po nila noon pa sana, nung may issue pa ang dating Pangulong Duterte tungkol sa korupsyon na siyang umamin mismo na siya'y corrupt, sana noon pa sila nakipagdebate. Ano po naman ang inyong sagot doon sa kakasabi lang po ngayon ni Senadora Amy Marcos na parang pinag-iinitan daw ang mga senador habang protektado po ang tinatawag po niyang mastermind, ang dati pong speaker na si Martin Romualdez? Mahirap pong magbitaw ng mga ganyang salita. Kung meron po siyang ebidensya at sinasabi niyang alam niya ang mga ebidensya tungkol sa sinasabi niyang mastermind, hindi po ba mas maganda nakikipag-ugnayan po siya sa ICI? O kaya dumiretso na po siya sa ombudsman, katulad ng ginawa niya po nung siya ay nagpa-imbestiga patungkol doon sa pagkakadala sa dating Pangulong Duterte sa ICC, hindi po ba siya nagpa-imbestiga? Kung meron po siyang mga ebidensya at may tinuturo niya po talaga at konkreto ang kanyang ebidensya laban sa mga sinuman, hindi na po tayo magbabanggit ng pangalan, kahit sino man, pwede na po siyang dumiretso sa ombudsman para makatulong po, para maibsan at mapawi or masawata ang issue ng korupsyon sa bansa. Kasi kung mayroong tangan na ebidensya, dalhin na lamang po sa mga ahensya. Paano yun kung hindi nila pinagkakatiwalaan ng ahensya? What is their recourse? Pwede naman po silang pumunta sa ombudsman.
Kung alam po nila na ito'y within the jurisdiction of the ombudsman, wala po namang magagawa kundi isang pa ito sa ombudsman. So, hindi po puwedeng sa media lang po. Wala pong mangyayari kung sa media lamang po ito'y dadalhin. Hindi po mapapanagot ang mga sangkot kung sa media lang po dadalhin ang mga issues. Ilang grupo at kritiko po ang nagsasabing hindi naman daw talaga pork-free o corruption-free itong 2026 budget. Paano po natin mapapabulaanan yan? Kumusta naman ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pinirmahan? Nagsalita po ang Pangulo. Talaga po, kumbaga, ito po talaga ay gusto niya na maging malinis ang 2026 budget. Siya nga po ang nagpasimula na gusto niya po ay live stream. Kung pwede nga po siyang maupo noon, di ba, hypothetically, gusto niya makita kung ano nangyayari sa BICAM conference. Kauna-unahan po nangyari ito na live stream, sa publiko ang nagaganap na BICAM conference. At siguro po, sinabi po ng Pangulo, ang nais niya malinis, maayos, at para sa tao ang 2026 budget. So, bigyan po natin ang pagkakataon na ang gusto ng Pangulo ay maisaayos po lahat. So, wag po nating masyadong maging negatibo sa ngayon dahil hindi po natin masasabi kung ito talaga ay pwede pang maging magkaroon pa ng korupsyon. Ang sabi rin po ni ES Ralph Recto, sa amin pong pagtingin, ito po ay pork-free. So, yun lang po ang aming pinagsasandigan. Baka nasa implementation na lang po noong ng allotment ng budget na ito at kailangan bantayan na lamang po talaga. Huling tanong na lamang po. Gusto rin natagdagan ko. Yes. Gusto rin po ng Pangulo na yung mga nailagay na dagdag, kailangan po na conditional implementation. Hindi po agad-agad ma-release ang pondo na to kung hindi po sapat ang mga dokumento para po ma-release ang pondo. At kung tama ang mga presyohan. Yes, Hindi po, tama po nakialam pa ako. Okay. So ito pong bumababang trust and performance ratings naman po, is the President worried? Sa ngayon po, Ms. Corina, totoo po na mga ratings, mga survey ratings, yan po ay nagiging gabay para sa gobyerno para alamin pa po kung ano nagiging sanhi ng problema. Pero ang Pangulo po, sabi nga po natin, tumaas, bumaba ang ratings. Patuloy po ang pagtatrabaho at marami pa po siyang programang gagawin para sa taong bayan. So, hindi po siya magpapapigil, hindi po siya kumbaga hindi siya maapektuhan. Apektado in a way na dapat malaman kung anong mali. Pero para po sabihin na apektado at madiskaril ang kanyang diskarte at direksyon para sa taong bayan, hindi po siya yung kanyang diskarte po ay hindi matitinag, hindi madidiskaril, hindi mapapahinto ang kanyang entusiasm sa pagtatrabaho po. Maraming salamat po sa inyong oras, Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Thank you, Ms. Corina. Thank you sa lahat. Salamat po. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.